Ang mga ahas ay bahagi ng ecosystem, ngunit sila ay nagdadala ng panganib sa ating mga tao. Ano-ano nga ba ang mga halaman at amoy ang kinatatakutan ng mga ahas? Bakit kinatatakutan ito ng mga ahas at papaano ba magagamit ang mga halamang ito upang maitaboy ang ahas na huwag pumasok sa ating bakuran? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa halaman na nagpapalaya sa mga ahas ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ang lahat ng uri ng ahas ay may partikular na bahagi ng kanilang anatomy na tinatawag na Jacobson's organ. Tinutulungan sila ng organ na ito na makahanap ng masisilungan, tubig, at maging pagkain. Ito ay napakasensitibo sa malalakas na amoy, kaya naman ang mga ahas ay umiiwas sa ilang mga halaman na may malakas na amoy na nagiging dahilan upang maging sagabal sa kanila para makahanap ng pagkain. Narito ang mga halaman na sinasabing nagtataboy sa mga ahas na dapat meron ka sa paligid ng iyong bakuran. Cactus. Isa sa mga pinakainiiwasan ng mga ahas ay ang mga halaman na may mga tinik at spike. Ang cactus ang isa sa mga halaman na pwede mong itanim sa iyong bakuran upang mapigilan ang ahas na ma-attract sa iyong bakuran. Bukod sa maganda itong mga pangdekorasyon sa bahay, ang cactus ay napakadali lang patubuin at paramihin dahil nabubuhay ito sa may init na lugar at tuyong lugar kagaya ng Pilipinas. Serpentina. Ang serpentina ay tinatawag na king of bitter dahil sa napakapait nitong lasa. Kilala ang halamang ito bilang halamang gamot sa mga nagdaranas ng dysmenorrhea at iba pang karamdaman. Ang mapait na amoy at lasa ng ugat at dahon nito ay sinasabing nagtataboy sa mga ahas na maaaring pumunta sa iyong bakuran o sa iyong tahanan. Kaya naman mainam na magtanim nito sa paligid ng iyong bakuran upang maiwasan na maakit ang ahas sa iyong bakuran. Snake plant. Ang snake plant o kilala sa tawag na mother's-in-law tang ay paboritong tanim ng mga may hilig sa paghahalaman dahil sa magandang disenyo na makikita sa mga dahon nito. Ang mga disenyo ng mga dahon nito na hawig sa mga kaliskis ng ahas ay nakakatulong upang iwasan ito ng ahas at iba pang reptiles. Bukod sa kinatatakutan ito ng ahas, ito ay magandang indoor plant dahil nililinis nito ang hangin na pumapasok sa ating mga kabahayan. Marigold. Ang marigold ay kilala sa makulay nitong bulaklak. Napakadali lang nitong patubuin at paramihin. Ang mga ugat at bulaklak ng halamang ito ay naglalabas ng napakatapang na amoy na hindi kayang tiisin ng mga ahas at iba pang mga peste sa mga halaman. Kaya isa ito sa mga halamang maaari mong paramihin sa paligid ng iyong tahanan. Clove basil o African basil. Ang matapang na amoy ng halamang ito ay iniiwasan ng mga ahas dahil ayaw ng mga ahas ang matatapang na amoy na halaman. Isa ito sa pinaka-effective na halaman na maaaring magtaboy ng ahas, ngunit mas epektibo ito kung ito ay nasa anyo ng essential oil. Artemisia o mugwort. Ang artemisia ay naglalabas ng essential oil na pangontra sa mga insekto. Kaya naman isa ito sa mga halaman na ginagamit bilang insecticides. Bukod sa mga insekto, ang amoy at itsura ng halamang ito ay isa sa mga iniiwasan ng mga ahas. Bukod sa ginagawa itong insecticides at may pakinabang para maitaboy ang mga ahas, itinuturing din itong halamang gamot sa iba't ibang uri ng karamdaman. Narito pa ang ilan pang mga halaman na iniiwasan ng mga ahas. Tobacco plant, bawang, snake root plants, at ang catnip. Base sa mga halamang binanggit natin sa unahan, mapapansin na iniiwasan ng mga ahas ang mga halaman na may matapang na amoy. Ang pinagsama-samang mga halamang ito ay makakatulong upang maitaboy ang ahas sa ating mga taniman o bakuran upang magkaroon ng snake-free zone na kapaligiran. Bagaman makakatulong ang mga halaman na ito sa pagtataboy ng ahas,
mas mainam pa rin na panatilihing malinis ang paligid ng ating mga tahanan upang hindi maakit ang mga ahas na lumapit dito. May alam ka bang halaman na pangontra sa ahas? Ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.